Sa Karate Kid siya dinala ni Jim matapos nilang mamili. Baka tubuan na tayo ng balahibo kung sa KFC na naman tayo kumain. Tumatawang sabi nito habang ipinaghila siya ng upuan. Ngumiti lang si Monica. Nang mai-reserve ang pagkain ay magana silang kumain. Pareho na silang gutom dahil sa tagal ng pamimili nila. Ilang beses din silang nagdiskusyon kung ano ang dapat ibigay sa mami nito. Ang nauna kasi nitong naisip na bilhin ay perfume. Nang tanungin niya naman si Jem kung ano ang gamit ng inay, hindi ito makasagot. Kung magbibigay ka dapat yung scent na talagang gusto ng pagbibigyan mo, aniya. Base kasi sa mga kwento ni Jem, mukhang mahirap i-please si Mrs. De Ocampo. Hindi pwedeng kung ano-ano lang ang ibigay sa ginang. It must be something special for her. Dapat yung magagamit niya. Sinabi ni Jem na mahilig mag-makeup ang mommy nito. Okay sana kung make-up, pero ano bang brand ang ginagamit niya? May mga tao kasi na maselan at may particular brand na ginagamit. Siyempre yung naaayon sa sensitivity ng skin ng mommy mo ang dapat mong bilhin. Which I doubt kung alam mo. Napakamot na lang ito ng ulo. Kaya nga ayokong maging babae. Maraming hassle. Kaming mga lalaki kahit na ano okay lang. Hindi rin naman bagay sa yung maging babae, Mr. De Ocampo. At anong bagay sa akin, Miss Karandang? For a moment, hindi agad nakuhang sumagot ni Monica. Ako. Ma'am, may bisita ka? Inginuso ni Vanna ang loob ng kanyang opisina. Dumaan muna si Monica sa restroom and check herself. Gabi na nang ihatid siya ni Jim kagabi. Kaya naman hindi niya naisip na maagang magtutungo sa opisina niyang binata. Nagpahid lang siya ng powder, manipis lang ang kanyang blush on. Naalala niyang mas gusto nito ang natural. She would settle for that. Matapos magwisik ng pabango ay lumabas na siya. Inihanda niyang matamis na ngiti nang itulak ang pinto ng opisina upang matigilan lang dahil hindi si Jim ang naghihintay sa kanya. Han, agad na tumayo si Ricky pagkakita sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Monica sa itinawag nito sa kanya. Pero ang mas ikinataas ng kilay niya ay ang dala nitong bulaklak at chocolate sa kamay. It had been 4 months mula nang huli silang magkita. Mula noon ay wala na siyang naging balita dito. Matapos niyang makipaghiwalay kay Ricky, ay walang anumang pagtatangka mula sa kampo nito na kausapin siya. Bakit all of a sudden ay nagpaparamdam na naman ito? At Han pa ang tawag sa kanya, as if may relasyon pa sila. Umiwas si Monica sa tangkang paghawak nito sa kanya. Dire-diretso sa kanyang mesa at taas noong humarap dito. Anong ginagawa mo rito? Malamig ang tinig na tanong niya. Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Hindi niya pinansin ang tanong ni Ricky. Umupo siya at pinagsalikop ang kamay. Don't beat around the bush, Ricky. You wouldn't waste your time going here kung hindi naman importante. I know how much you value your time. There was mockery in her voice. Hindi kasi siya nito nagawang puntahan noon sa opisina dahil palagi daw itong abala. Naiintindihan naman niya dahil may inaasikaso itong negosyo. Huli na nang malaman niyang ibang bagay pa lang pinagkakaabalahan nito. I've thought hard and long about what I did at naisip kong hindi ko kaya na mawala ka sa akin. She didn't interrupt his speech. Sa halip ay pinag-aralan niya mabuti ang anyo ng binata. Mababa ang tono ng boses ni Ricky habang nagsasalita. Tila nagmamakaawa naman ang anyo. Pero parang masyadong aral ang facial expression nito. Gayon din ang paraan ng pagbitaw nito sa bawat salita. I don't know what went through me at nagawa ko sa iyong bagay na yon. One afternoon, Diane was bored and I was too. She deliberately seduced me and I'm just a man. Hindi ko gustong saktan ka. Hurting you was far from my intentions. It was Diane's fault. Kung hindi niya ako inakit, hindi mo ako mahuhuli sa hindi lang si Diane ang naging babae mo sa panahon ng pagiging mag-boyfriend natin. Ricky, ilang babae na bang nakita kong kasama mo? And God knows, kung ilan pa doon ang hindi ko nakita. Matalim ang mga matang tiningnan ni Monica ang lalaki. Be man enough to admit your stupidity. At hindi yung sa ibang tao mo isinisisi ang kasalanan mo. I know, pero wala akong sineryoso sa kanila. Alam mong ikaw lang ang ipinapakilala ko sa lahat. Bilang girlfriend ko, pumayag ka naman sa ganoong setup, di ba? Yeah, because I loved you then. Inisip kong magbabago ka rin. But after 7 long years, you haven't changed a bit. You are still the same. Nag-igting ang mga muscles ni Ricky sa muka. Tanda na nasaktan ito sa mga binitawan niyang salita. Nasasabi mo lang yan dahil galit ka sa akin.
Biglang lumamlam ang mga mata nito. But I think I deserve that. I've been a royal jerk. If you want to punish me, I'll accept it. Pero please, wag mo naman akong itulak palayo sa buhay mo. Kung hindi lang kilala ni Monica ang pagkatao ni Ricky, siguradong nadala na siya sa drama nito. But she knew better. Hindi ito ang tipo ng tao na magpamakaawa para lang bumalik siya sa piling nito. In their 7 years as a couple, walang kahit na sandali na inamo siya nito ng ganoon. Kahit na nga itong may kasalanan ay siya pa rin na nagpapakumbaba. Nagagawa lang nitong maglambing sa kanya kapag nahuhulihan niya ito ng kalokohan. Kapag nagmatigas naman siya ay ito pang magagalit. She entertained the possibility na baka nagbabago na si Ricky. Pero may isang tinig na bumubulong sa kanya na malabong mangyari yon. Malaki pang posibilidad na magkaayos ang Amerika at North Korea kaysa sa pagbabagong maaaring maganap sa binata. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. I know it's too late for this, but I still love you. Alam ko na malaking naging pagkukulang ko sa'yo. Marami akong nagawa na nakasakit sa damdamin mo. Pinagsisihan ko ng lahat ng mga yon. If I could only turn back time, hindi ko napipiliing gawin sa'yo ang mga nagawa ko. Please give me another chance. Halos masok si Monica sa mga kasinungalingan at kakornihan ni Ricky. Hindi nito kayang mabuhay nang wala siya. Samantalang 4 na buwan muna ang lumipas bago nito nagawang kausapin siya. Kung ano man na nagpabago sa isip nito ay wala siyang intensyon na alamin. Wala rin naman kasi siyang balak na makipag-ayos pa. You are right. You are too late. Salat sa emosyon niyang tugon. Funny. Pero kahit na anong kapa ni Monica sa sariling damdamin, ay wala na siyang madamang kahit na kaunting pagmamahal sa binata. Totoong minahal niya ito ng higit pa sa sarili. But that was before. At tila magic na naglaho yun. Ang naiwan na lang ay mga alaala na hindi naman lahat ay magaganda. Bigla niyang naisip si Jim. Dahil kasi sa binata kaya hindi na niya inindam breakup nila ni Ricky. Si Jim ang nagparamdam sa kanya that she was worthy to be loved. Kung inalisan siya ni Ricky ng kumpiyansa na naging dahilan para bumaba ang tingin niya sa kanyang sarili, si Jim naman na nagbalik niyon. Ibinalik din ito ang kaligayahan na matagal nang lumaya sa kanyang puso. If it was not for Jim, malamang na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakaahon mula sa putikan. Naikuyom ni Ricky ang kamay nang makita ang dreamy look sa mukha ng dating nobya. Alam niyang si Jim ang dahilan ng ipinagkakaganon nito. Sa isip ay isang malutong na murang pinakawalan niya. Noon ay iniisip niyang si Monica ang babaeng laan para sa kanya. She had been his life, pero sandali lang yun. Narealize kasi niyang hindi sila bagay. Marami silang hindi na pagkakasundoan. Matagal na nga silang dapat nahiwalay. Kung hindi lang si Monica ang gumagawa ng paraan para pahabain ang kanilang relasyon. Mahal niya ito, pero hindi sapat ang pagmamahal para talikuran niya ang mga gawaing nagpapasaya sa kanya. He loved to be with different girls. Hindi siya kontento sa isa lang. Sa unang beses na nahuli siya ni Monica na may kasamang ibang babae, ay relief ang kanyang naramdaman. Naisip kasi niyang makikipaghiwalay na ito sa kanya. Pero hindi ganoon na nangyari. Ilang beses pa yung naulit at sa tuwi na ay pinapatawad siya ng nobya. Ang swerte mo nga kay Monica. Kung ibang babae lang yun, sigurado matagal na kayong hiwalay. Sabi sa kanya ng kaibigang si Lino. Biglang natauhan si Ricky sa sinabi ng kaibigan. Kaya naman kahit na hindi na siya masaya sa piling ng dalaga, ay hindi niya ito magawang hiwalayan. Saan pa nga ba siya makakakita ng katulad nito? Ilang babae pa ba sa panahon ngayon ang kayang magpakatanga ng dahil sa pag-ibig? Literal na inabuso niyang kabaitan ng nobya. Naisip niyang madali lang naman kasi itong amuhin. Kaunting suyo lang ay agad na itong lumalambot. Nang araw na mahuli siya nitong kasama si Dayan, ay hindi siya nakaramdam ng pangamba. Nang makipaghiwalay si Monica sa kanya, ay wala siyang panghihinayang na nadama. Pero sa nakalipas na mga araw ay nakadama na siya ng pangungulila. Tila may kulang sa kanyang buhay. Kahit na sinong babae pa ang kanyang kasama ay hindi niya maramdaman ng saya. Naisip ni Ricky na puntahan si Monica, ngunit naunahan siya ng hiya at pride. Ano pang mukhang ihaharap niya rito? Matapos niyang tratuhin na tila isang basahan. Nagpatuloy si Ricky sa kanyang routine nang wala si Monica. Nabawasan ng paglabas-labas niya. Mas naging seryoso na siya sa trabaho. Hindi na niya yun hinahaluan ng monkey business. Noon lang nag-sink in sa kanya kung anong isda ang pinakawalan niya. He must be out of his mind dahil hinayaan niyang mawala sa kanya si Monica. Seeing Monica with so much love in her eyes hurt him. Alam kasi niyang hindi na para sa kanyang pagmamahal na nababasa sa mga mata nito. I don't deserve her. Malungkot na sabi ni Ricky kay Lino nang isuggest nito na balikan niya si Monica.
Kasalukuyan siyang nagpapakalango sa alak ng gabing yon. I've seen how much Monica loved you. Maibabalik mo pa ang pagmamahal na yon. Nito, umiling siya. Nasaktan ko siya big time. Marami pang iba na mas nararapat sa kanya. But you love her, do you? Tumango si Ricky. I've realized that now. Malungkot niyang saad. Kanina pa nakaalis si Ricky pero hindi na bumalik ang gana ni Monica sa trabaho. Nagpasya na lang siyang magpalipas sa labas ng opisina. Mas gusto niyang mapag-isa upang makapag-isip, kaya hindi na siya nagtawag ng makakasama. Nang magbalik sa opisina ay naabutan niyang naghihintay sa kanya si Jim. Niyaya siya nitong kumain sa labas. Bumiyahe sila patungong Tagaytay. Humantong sila sa Sonia's Garden. The ambience was welcoming. Perfect for a getaway date. Kakaibang pagkaing inihain sa kanila, iba't ibang uri kasi yon ng edible flowers. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Jim habang nakatanaw sa Taal Volcano. Nakayakap ito sa kanya mula sa likuran. Siya naman ay nakasandig sa dibdib nito. Naramdaman niyang nilalaro nitong mga daliri niya sa kamay. Oo naman, palagi ako sa Tagaytay pero first time kong makakain ng mga bulaklak. Masarap pala. Magmula nang dumating sila sa lugar ay hindi na naalis ang ngiti ni Monica sa labi. Sa muli nilang paghahanap ng dating nobyo, ay ganap niyang napatunayan na wala nang multo sa kanyang nakaraan. Ano yung nasa daliri mo? Napanganga si Monica nang makita ang tinutukoy nito. There was a ring on her finger. She must have been too preoccupied with happiness na hindi niya na malayang nagawa na nitong isuot ang isang singsing sa kanya. Nagtatanong ang mga matang pumihit siya paharap sa binata. Nang makita ko yan sa shop, ikaw agad ang naisip ko. Kaya binili ko na bago pa man ako maunahan ng iba. Baka kasi mawala pa sa akin kung magpapatumpik-tumpik pa ako. Makahulog ang sabi nito habang hinahaplos ang pisngi niya. Hinalikan nito ang tuktok ng ulo niya. Huwag mong hubarin yan ha. Kung hindi magtatampo ako sa'yo. Hindi talaga mauubusan ng sorpresa si Jem. Mahigpit siyang yumakap sa binata. Hindi na kailangan na maraming salita para maipadama ni Monica ang talagang nilalaman ng kanyang puso. God, she just loved this man beside her. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.